Ayun na ho ang humisga bayan at naglalakay ito sa likod lugar. Ayun na lang mga tindahin. Kawal yung bike sa loob. Mga tindahin. At nako, eto, bago tayo magsimula, eto po yung video na nakita ninyo, yung paunang video. Yan po ay nangyayari ngayon sa Dahig at napakarami po nating mga kababayan ang pumunta po doon sa Dahig, sa Netherlands. Galing po sa iba't ibang panig ng Euro para po ipakita ang kanilang suporta kay Digong. Tama yan, ganyan dapat, gawin nyo yan araw-araw. Sana habang tumatagal, dumarami para lalong hindi makakuha ng interim release etong si Digong at isipin ng mga taga-ICC na siya ay flight risk at kayang-kayang tumakas sa tulong ng ating mga kababayan. Pagpatuloy niyo yan, ang inyong mga kaingutan. Meron akong ipaparinig sa inyo. Sabi kasi ni Senador Bongo, too late yung investigasyon ni Senador Amy Marcos doon sa pagkakahuli kay Duterte dahil nandun na daw si Duterte sa ICC. Too late na talaga, wala nang magagawa si Amy Marcos, wala na siyang mababago sa nangyari at napakahirap na pong baguhin ang tadhana. Kailangan nila ng time machine, kailangan nila ng mga superpowers, kailangan nila ng mga Avengers para po maiba ang tadhana ni Digong. Yun na lamang po ang makakapagsalba. Kaya po sa makatwid, sa madaling salita, suntok sa buwan, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit ang mga ginagawa nitong mga kampon ni Duterte, malabo na nilang maibalik si Digong dito po sa Pilipinas. Tanggap na nga nung anak, ano pa ba ang kanilang pinaglalaban? Ngayon po, etong si Amy, meron pong statement, panoorin niyo po muna. Just for the record, kayo po ba part pa rin ng alyansa or you're dropping Hindi out? Hindi ko alam. Hindi ko pa tinatanong. Hindi naman kami nag-uusap. Ang totoo, okay lang. Kasi sa totoo lang, nakatutok naman ako doon sa kaso at yung hearing at kung anong magiging findings namin. Nakatutok ako doon dahil nakataya yung soberanya ng ating bansa. Parang mas mahalaga yun at mas nakakakaba kesa sa eleksyon, kampanya, politika. Wala kang dapat ikakaba doon, Senator Amy. Hindi nakataya ang soberenya ng ating bansa dito po sa pagkakahuli nitong ICC at sa pamamagitan ng Interpol kay Digong. Wala po kayong dapat ikakabadyaan. Kinakabahan lang po kayo kasi nakulong po ang inyong pinagkakapitagan at ang inyong pinakamamahal na si Digong. Ma'am, si Kong Toby ba nag-reach out sa inyo regarding this? Hindi. Walang balita kito. Naaalangan ako, nagbibisi-bisihan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Hindi naman natin masyadong kabisado. Yung ICC, yung Interpol, yung mga issues ng RA 9851, yung expatriation law, yung iba't ibang batas. Kaya nag-aaral rin kami kasi bago din para sa atin lahat ito. Iba kasi yung sistema nila. Iba po ang sistema nila. Kaya nga po nawindang kayo, di ba? Hindi nyo alam ang batas ng ICC. Hindi nyo alam ang mga protocol ng Interpol. Si Attorney Butuyan, sinasabi na yan, walang masama sa pagkakahuli kay Digong. Sumunod lang sila sa batas. Etong si Justice Carpio, ganun din. Napakarami nang nagpapatunay na mga magagaling na abogado, mga accredited lawyer ng ICC, wala silang nakikitang mali sa pagkakahuli kay Digong. Tanging kayo lamang na mga hindi abogado at mga kampo ni Digong ang nakakakita ng sinasabing iligal. At ang pinakamahalaga, wag natin isuko ang ating soberanya sa anumang malaki o makapangyarihang husgado. Ang importante, ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Yung hearing, inilunsad ko hindi para sa endorsement o para sa politika o para sa kampanya. Talagang sa akin lang, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat, higit sa lahat ng saligang batas natin bilang Pilipino. At kung may mali, mali ay mali at tama ay tama.
Sorry na lang kung sinong tatamaan, bato-bato sa langit. Ang tingin ko ay ikaw ang tatamaan nito. Damay-damay na kayo ni Bato Batopik at ni Digong. Sama-sama kayong lulubog, sama-sama kayong magkakaroon ng pagiging citizen Aimee. Ikaw sigurado ko na itong ginawa mong hearing na ito ay hindi makakatulong sa iyong kandidatura. Hindi totoo na ginawa mo to para sa amin o para ikay makagawa sa batas. Ito ay ginawa mo para ipagtanggol si Digong. Nothing more, nothing less. Yun lang. Walang iba kaming nakikita dahil hindi ka makakagawa ng batas para dito. Wala kang magagawang batas dahil meron ng batas para dito. Naisakatupara na, nagawa na, naiayos na, naisuko na si Digong. Ang gusto mo ay kalabanin ang iyong kapatid sa ginawa niyang desisyon na pagsuko kay Digong doon sa ICC at sa Interpol, which is sumunod lamang ito sa batas at sinunod lamang ang ating pananagutan sa Interpol. Wala kaming nakikitang mabuting magagawa mo dito sa hearing at sigurado kami na kung meron kayong magagawa, dapat matagal na at dapat nakasuhan na agad si General Torre kinabukasan. March 11 pa lang nahuli na si Digong, March 12 sana nakasuhan na si Digong or March 13 kinalunisan, pero hindi, walang nangyari, wala kayong nagawa, hindi nyo makakasuhan si General Torre dahil alam ninyo sa sarili ninyo walang nilalabag na batas si General Torre. Ito bang ginagawa ni Alan Peter Cayetano ay may tuturing din ni Senador Bongo na too late na rin, na ang dating niya ay parang makaduterte ngayon? Eto, pakinggan niyo itong kanyang mga pagtatanong kay General Torre at pagsasalita doon sa hearing na ginawa nila. Pakinggan po natin. The Miranda rights, did you explain the nature and cause of the crime that he's being accused of? Yes, sir, Yes. it is on record and caught on video, sir. Yeah, sorry about I don't know lang kasi about the record, so I'm not doubting you. Yes, sir. Ang napanood ko lang kasi yung standard Miranda rights that Yes, sir. you have. So, how did you read to him yung nature and cause? It's sa warrant or you... Yes, sir, I read narrated? from the warrant, sir. It From was the warrant. extracted from the warrant by the DOJ. So you read to him the warrant. Around Yes. what time po yun? More or less. Mga around before lunchtime, sir. So nung hinuli mo pa lang, binasa nyo na sa kanya yung warrant? When Kasi we- yung nakita namin video, sir, sa airport, the wife of former ES Miguel Dia was asking nga, di ba? And Ma'am Hanilet was also asking. At sinabi nyo, I don't know what you answered, but basically hindi nyo pa pinakita yung warrant nun, di ba? Nung yung mga video na yun, sir, gabi na yun, sir. Tapos na lahat na yun, sir. Paulit-ulit na lang, inuulit-ulit. No, what I was saying is that ang nakita kong video, yung palabas pa lang sila, and you were informing him naman na meron warrant, Merong di ba? warrant talaga. Palabas sa tube, sir. Sa tube, oo. Nung palabas Nasa sa tube, ICC. sir, when the party of Yung, the Interpol. former president is going up the tube, doon, sir, sa mismong junction ng tube at sa yung moving junction, sir, ng tube, he was already met by PG, who attempted to read him his rights. Okay. And they said, wag na, pababain natin ang tension, doon na lang sa 250th. Okay, so they attempted wing, to sir. read him his right, and dala nila yung warrant nun, hindi pa? Yes, sir. Dala na, sir. Dala na nila? Nasa aeroplano pa lang pala may warrant So na. yung issue na walang dala, that's not true kasi dala nila? Hindi sila lalabas sa plane, sir. Ano kondisyon nila? Hindi kami lalabas sa plane pag wala yung Ayun, warrant. yun pala eh. Yung warrant, okay. Yes, sir. So did you or any of the people who were serving the warrant explain to him the elements of the crime? Yes, sir. The whole So warrant what was are already given to them. So just because it's simple naman, what are the elements of the crime against humanity na may murder? If you explain to him, then you can explain to me, di ba? So what's the elements? During the time, sir, it was not me who attempted reading of the rights. It was the prosecutor general. Yes, sir. But sabi mo, Interpol. you know the elements of the... I read to him in toto what was written on the warrant, sir. I read the warrant. Wala doon yung elements of the crime. We did not say that I know the elements, sir. I just Yes. read to him exactly So- the charges in accordance with what is written in the Yes, sir. warrant.
I'm not arguing on the opinion and the legal kasi ito factual pa lang. But my point is, when you arrest a Filipino citizen for theft, for inciting to sedition, etc., meron po tayong legal maxim that ignorance of the law is not an excuse thereof. So, we are, as Filipino citizens, dapat alam natin yung law, di ba? So, pag inarrest mo yung isang tao, ano yan, bagransya? Sandali lang, sir. Na-repeal na yung bagransya, hindi na ano yan. But I'm arresting you for what? For theft. You don't need to read the elements because alam na ng Pilipino yung nature and yung cause nung theft. But since this is a foreign court, and it's not even in the Rome Statute, yung elements. It was passed later on. So ang point ko, was the accused, in this case former president, aware of what he was being accused of? So I'll stop there, sir. Factual lang naman, and I take your answer that it was the warrant was there, it was read to him, and there are different... I won't go to them now. I'm just making the point that even if you serve the warrant, kung hindi niya alam at hindi alam ng lawyer niya, how do you expect him to run to court for the legal to get Hindi legal malalaman, remedy? abogado naman yan, si Going back, Duterte. Attorney Alexis, sir, so is the ability to seek legal remedy part of due process? Meaning, if you deny me, if you're accusing me of something, my warrant of arrest, and you don't allow me to go to Philippine courts, is that denying you due Tinetechnical process? and legal issue. Absolutely, Kahit ano. Your Honor. Without casting any aspersion on the character or competence of the officials involved. Yeah, I'm asking With the- General. So ayan o, kaya nga po pinarinig ko sa inyo, kayo na po ang bahala dyan ho sa mga tanong na yan. Sa tingin ba ninyo, kailangan pa ba yung ganyang investigasyon at mga tanong? Tapos na nga nahuli na si Duterte. At yun na yung magiging precedent na kung ano ang ginawa nilang paghuli kay Duterte na ngayon ay nasa ICC na at legal yung pag-aresto kasi may warrant. Malinaw na sinabi ni Torre, General Torre, nasa aeroplano pa lang may warrant of arrest na. Dahil ang condition daw, hindi lalabas ng eroplano si Duterte, sabi ng mga abogado, kung walang warrant. O ipinakita nga yung warrant, kaya napilitan lumabas. Kaya fake news talaga, yung nagsasabing walang warrant. So, para po mas maliwanag, sinasabi nga po na wala daw pong warrant of arrest o warrantless arrest ang ginawa kay Digong. So, eto na po, ICC accredited lawyer na po ang magpapaliwanag kung ano po talaga ang dapat na mga nangyari at kung ano talaga ang tama sa ginawa nito nga si General Torre at pinaliwanag po dito ang tungkol sa warrant ni Digong na pinatupad po ni General Torre. Eto po, maliwanag na pagpapaliwanag to. Panoorin po ninyo. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? So, hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusik Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya?
Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon, pinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klaseng Valid. procedure. Oho. Valid po yun. Oho. Apo. So, ito pong si Attorney Butuyan, bakit hindi po nila kinukumbida doon po sa hearing sa Senado? Di ba kasi ito, pinapaliwanag nito, di ba? Panoorin mo lang yan yung PCO press briefing na yan, maliliwanagan ka na, malalaman mo na, tama lang pala ang ginawa ni General Torre. Wala palang nalalabag na batas dito. May warrant of arrest pala. Itong si Digong talaga. Diba kasi sa panahon po ngayon, meron na po tayong mga website at meron na po tayong mga e-warrant. Meron na po tayong mga e-documents. Diba in-apply na nga yan sa ating gobyerno. Kahit nga ngayon, pag kukuha ka ng passport, ikaw ay dadaan na online. Pag kukuha ka NBI, dadaan ka online. Pag kukuha ka ng birth certificate, dadaan ka ng online. Bakit ito nga dito kay Digong na hinuhuli, hindi pwede yung online na warrant of arrest? Ano yun? Ang gusto nila, galing pa mismo yung papel. Naka-folder, galing ng ICC sa dahig, dadalhin dito kay Digong. Ganun ba ang gusto nila? Diba? Syempre, kapag yan pinadala na, in-email na, diba? O parang pera nga, nawa-wire transfer, diba? O kung yan tin-transfer na dito sa ating gobyerno, ipiprint lang naman yan at yan po ay valid ng warrant of arrest. Intindihin mo lang naman Kaya ayaw nilang intindihin kasi nga, kakampi nila si Digong. Bakit tinuli? Lahat po kasing legal, technical, pinapalabas nila. Ngayon si Cayetano naghahabol lang ganito. Ano ito? Tatanggapin ba ng mga DDS na si Cayetano ay nagbabalik na DDS? O katulad ng kanilang pagdududa ng araw pa, sabi nga ni Vice President Sara Duterte nung umatin sa hearing, nung inuupira niya ng pagkain ulan, sabi niya, okay lang, hindi ako plastic. Ginanon si Alan Cayetano. Si Alan yung parang nagsisip-sip, Vice President, kumain ka na ba? Kain ka muna bago tayo magsimula ng hearing. Sabi niya, okay lang, hindi naman ako plastic. Ibig sabihin, si Sara mismo na anak ni Duterte, may duda na kay Alan Cayetano kung siya ay pro-Duterte pa rin noong araw. Ngayong nahuli na si Duterte at nakakulong, ito na naman. Kaya babalik ko yung tanong ko kanina. Sabi ni Senador Bongo, too late ang investigasyon ni Amy Marcos. So pwede rin sabihin ngayon ng mga DDS at ni Sara at ni Bongo na too late na rin itong mga pinaggagawa ni Alan Peter Cayetano. Kasi nga, identify na siya na parang pro-Marcos. Katunayan, malapit na nga siya sa Marcos. Lagi siyang nasa event. Pag may event sa Malacanang, lagi siya nandun. Nagmamano pa kay First Lady. Yung kanyang kapatid, opisyal lang kandidato ng alyansa ni Pangulong Marcos sa pagbabago, si Pia, di ba? So, yan. Bahala na kayo. Kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters at DDS, ano bang tingin nyo kay Cayetano? Namamangka ba sa ilog? Ilang ilog ba ang kanyang tinatawid? Siya ba ay kapanipaniwala pa sa kanyang mga tanong? Yung bang kanyang mga tanong ay para proteksyonan si Duterte o para proteksyonan yung mga Pilipino o para proteksyonan yung mga posibleng susunod na magkakaroon ng warrant of arrest? Tanong lang naman yan Bawat galaw ng kahit sino, nakikita, nararamdaman natin yan. Tayo naman, ako mismo bilang mamamahayag at bilang political blogger, nag-o-observe lang at nagtatanong lang. Walang isong personal. Walang personalan. Sino ba si Cayetano? Siya ba yung maka-Marcos na o Duterte pa rin? Kayo na po ang bahala kung ano yung tingin dyan. Ito pong si Cayetano, tingin ko po ay namamangka sa dalawang body of water. Isa sa ilog, yung may malinis na ilog dyan sa Pangasinan. Meron din dyan sa Bohol. Yung malinis na ilog, yung sabi kapag tumingin ka sa bangka ka, makikita mo yung ilalim, yung lupa o yung sahig. O yung Enchanted River sa Hinatuan. Yung ganong kalinis na ilog. Yung isang binabangkaan ni Alan Peter Cayetano. Tapos yung isa naman, body of water din, kaya lang polluted. Kasi ito yung kanal. So namamangka po sa ilog at sa kanal, itong si Alan Peter Cayetano. Yung sa ilog, yun yung kay PBBM. Yung dito kay Digong, yun yung kanal. Bakit? Yung pong kanal mabaho, madilim, marumi, malusak, lahat na.
Diyan po namamangka ngayon si Alan Peter Cayetano. Sa halip na nasa maganda ng ilog, malinis ng ilog ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano at sumama sa alyansa, eto po ngayon si Alan Peter Cayetano nasa kanal. Matagal na tayong binalot ng mga kung ano-anong katarantaduhan ni Digong. Pero hindi ka pa ba natatauhan, Alan Peter Cayetano? Pinagtatanggol mo pa si Digong? Kung ano-ano pa ang mga sinasabi mo na mga paglabag, kino-question mo ang paghuli ni General Torre, hindi na mababago yan. Walang nakikitang mali. Kahit ang ICC accredited lawyer, walang nakikitang mali sa paghuli kay Digong. Si Bongo na mismo nagsabi, it's too late. Late na talaga, wala na. Tapos na eh. Wala nang dapat pagdebatehin pa. Kahit na maglabas pa ng 1 milyong utos ang Supreme Court para pabalikin si Digong dito sa ating bansa, malabo na mangyari. Malabo na. Malabo pa sa tubig kanal na nilalangoyan ngayon ni Alan Peter Cayetano. Ito si Amy Marcos ay meron po ako nabasang balita, umalis na daw po sa alyansa. Okay lang, hindi siya kakulangan. Actually, nung inilabas ang listahan ng mga senador ng alyansa, nagulat tayo kasama pa rin itong si Amy Marcos. Yun ay sumasalamin lamang sa pagiging mabuting kapatid ni PBBM. Sumasalamin lamang na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang mahal niya ang kanyang ate. Pero may magagawa ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung mismong ang kanyang ate na ang lumalayo at sinasalungat ang kung anuman ang advokasya ng alyansa? Unang-una na dyan syempre ang pagsunod sa rule of law. So sinunod lamang ni PBBM ang rule of law, sinunod lamang ang ating pananagutan with Interpol, pero pagkatapos ng lahat ng ginawa na kabutihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagsunod sa batas, pagtimbang sa mga pangyayari, siya pa ang sinisisi at parang ang dating ay sinusuko na natin ang ating soberenya at tayo po ay magiging probinsya na ng dahig. Diba? Ito po ay isang malaking political circus na ginagawa ni Amy Marcos. Hindi siya concerned sa kanyang kapatid. Concerned siya kay Digong. Hindi na tayo maloloko ng ayoko mapasama ang aking kapatid. Hindi po. Pinasamaan nyo na ang inyong kapatid. Naturingan kang ate, naturingan kang mas matanda kay PBBM, pero hanggang ngayon, isip bata ka pa din. Gusto mong maging bida-bida. Gusto mong maging magmukhang magaling kaysa sa kapatid mo. Pero ikaw, ano ba ang narating mo? Hanggang Senado ka lang. Hindi mo masusundan ang yapak ng ama mo. Hindi mo kayang gawin ang nagawa ni PBBM. Masakit, di ba? Kasi hanggang diyan ka lang. Kaya hindi mo matanggap. Kaya, it's too late. Tama. Di ba? Si Bongo, tama. Too late na. Si BP Sara nga nagmumubon na Tanggap na ang mga nangyari. Tapos ikaw, hindi mo pa matanggap. Naku po. Lalo kang tatanda. Lalo kang lalong may stress ang iyong mukha diyan sa ginagawa mo. At lahat ng ito ay ang balik nito ay ang pagkatalo mo sa darating na eleksyon. Ewan ko lang kung iboto ka pa ng mga sumuporta noon kay PBBM. Sa pinakita mo ngayon, pinakita mo lang nakasama mo sa pamamangka sa kanal si Alan Peter Cayetano at ikaw ay kasama ng mga magiging talunan sa darating na 2025 election. Sana talaga, matalo ka. Kasi ayaw na naming bigyan pa ng sakit ng ulo ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Tama na yung merong mga oogag-ogag at tatanga-tanga dyan ng mga senador dyan sa Senado. Tama na yung merong isa. Wag na natin dagdagan pa sakit ng ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wag po nating iboto si Amy Marcos sa darating na eleksyon. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, salamat po. Thank you sa iyong video na ating nireaksyonan. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo mo. Chup-chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.